Meron daw isang taong matalino ang nakatayo sa dalampasigan. Pagkatapos daw ng malakas na bagyo, nakita niya sa di kalayuan ang isang barkong lumubog. Habang siya'y nakatayo, sabi daw niya sa kanyang sarili, hindi makatarungan ang Diyos, sabi niya. What? Kasi hinayaan niyang yung barko sa kasalanan ng isang tao ay mapahamak ang mga pasahero. Hindi niya maintindihan kung bakit maraming namatay doon sa barkong yun dahil lang doon sa piloto. What? Ano bang tawag sa nagdadrive ng barko? Di ba piloto? Kapitan. Pag piloto, aeroplano pala. Alam naman ng kapitan na may paparating na bagyo pero nagpursige pa din ibiyahe yung barko. Sabi niya, hindi makatarungan ng Diyos. Ang dapat niya lang pinarusahan yung kapitan. Hindi na nadama yung ibang mga pasahero. Habang dinajudge daw niya ang Diyos, habang hinuhusgahan niya ang Diyos, doon sa lugar na kanyang tinutuntungan, mayroong pugad ng mga langgam. Umakyat daw yung langgam sa kanyang hita at pagkatapos kinagat siya. Oh no! Pag kinagat kayo ng langgam, anong sabi niyo? Alright, diba? Ano ang ginagawa natin pag kinakagat ang langgam? Ako, pag kinakagat ako ng langgam, tinitiris ko eh. Ang ginawa daw ng matalinong tao, tiniris yung langgam, durog na durog. Hindi pa nakontento, hinanap niya yung ibang langgam, pinagtatapakan pa niya. Tapos nung makita niya yung pugad, ginulo niya, binulabog niya, pinagtatapakan niya. Sabi daw niya, ginudge ko ang Diyos na hindi makatarungan. Yun ay, ako din pala'y hindi makatarungan. Isa lang ang kumagat sa akin na langgam. Pinarusahan ko, ginulo, pinatayag maraming langgam. Damay-damay, di ba? Minsan ganun eh. Iniisip natin na hindi makatarungan ng Diyos, yung judgment ng Diyos, dahil sa isang makasalanan, sa isang pagkakamali, nadadamay ang marami. Pero ang totoo, ang Diyos ay makatarungan. Binibigyan daw niya ng pagkakataon ang tao na makapagbalik loob sa Kanya, sa Diyos. Yes! Kaya ano ang sabi sa ating pagbasa? Huwag! Hintayin natin ang anihan. Bakit daw minsan kung sino yung masasama, siya pa yung yumayaman, siya pa yung sumasagana, malaki bahay, maraming ari-arian. Kung sino pa yung bumabait, kung sino pa yung nagmimiting gumawa ng mabuti, yun ang madaling kinukuha ni Lord. Kung ano? Bakit kaya? Bakit ko tahimik kayo? Diba? Minsan totoo. Kung sino yung masama. Pero sabi ng Biblia, binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos na makapagbalik loob sa Kanya. Kaya nga, kung tayo humahaba ang buhay dito sa lupa, ito yung pagkakataon natin na makapagbalik loob sa Diyos. Maging mabuting binhi tayo sa Kanyang harapan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, inaanyahan ko na umuli tumayo. Balikan natin yung ating pinagnilayan. Talinghaga ang ginagamit ni Jesus sa kanyang pagtuturo at pangangaral upang maitago sa mga taong naghahanap ng mali ang lihim ng kanyang kakalihanan. Oh yes! Para hindi sila makakuha ng salitang gagamiting laban sa kanya. Tayo mga anak ng Diyos, tinuturuan din dahil tayo mabuting binti ang ating mga pangangaral, pananalita, paghahayag ay dapat hindi nakakasugat ng damdamin. Kaya si Jesus ay gumagamit ng mga patalinghaga upang ang kanyang mensaheng aral ay maunawaan ng mga simpleng tao. Tayo, hindi natin kailangang gumamit ng mga technical na mga salita, ng mga mahihirap na salita para makapag-akay ng maraming tao. Minsan, ang pag-aakay para mailapit ang tao sa Diyos, hindi sa dinadami-dami ng salita. Kahit simpleng salita, sinasamahan ng pagsasagawa, mailalapit natin ang tao sa Diyos. Yun daw yung layunin natin sa mundo, kung bakit tayo inihasik sa mundo nito. Para tayo ay mang-impluensya. Para tayo ay makapaglapit, makapag-akay din ng taong ililigtas ng ating Panginoon. Yes! Habang inihahanda yung awitin, noon po, kapag ako'y, nung binata pa ako, kahit naman hanggang ngayon,
maaga akong dumadating lagi sa gawain. Nalilate lang ako kapag may tuho. Alam niyo yung tuho? Nakakalate talaga yung tuho. Alam mo yung tuho kasi mapa tumutuho. Hindi lang naman print talaga tumutuho. Minsan, maaga ako dumating dyan sa may bandang Las Piñas. Tumambay ako sa isang tindahan. Habang ako'y nandun sa tindahan, bumili ako ng soft drinks, bumili ako ng merienda, tapos nagbasa ako ng Biblia. Pati yung nagtitinda nakakapakinig sa akin, nagkikwento lang ako. Sarado pa yung chapel. Sabi sa akin, brother, Katoliko po ba kayo? Sabi ko, opo, Katoliko po ako. Preacher nga po ako dyan sa chapel mamaya, kaya lang sarado pa. Sabi ko, attend po kayo. Minsan, mahirap magakay kapag mga pananalita lang ang ating ginagamit. Minsan, ang kailangang makapag-akay para makapag-influensya tayo, para maging mabuting binhi tayo, ay makita sa ating mga gawa. Oh, yes. Makita sa ating pagsasagawa. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko yan. At naniniwala ako na kapag tayo nakagawa ng mabuti sa ating kapwa, meron tayong tatanggapin gantimpala sa Panginoon. May reward naman palagi yan eh. Ang bawat utos, may kalakip na biyaya. Hindi mag-uutos ang Panginoon na hindi niya ginagantimpalaan pag nag-success tayo, kapag nagawa at naganap niya. Ang layunin ng salita ng Diyos, huwag natin palaging kakalimutan, mabuti ang kanyang plano sa bawat sasali. Oh, yes. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo ligtas sa nangyayari, sa nagaganap sa mundo ito. Pero, hindi man dumarating yung mga bagay na ating inaasahan, hindi man sumasang-ayon sa atin ang panahon, dapat maging mapagpasalamat pa rin tayo. Yes! Meron daw magkumaring nagkasalubong. Pareha silang edad 50. Sabi nung kumari, Mare, katapos silang magkumustahan. Habang tinitingnan kita, bakit parang mas bata kang tingnan kaysa sa akin? Eh, hindi ba parehas lang tayo ng edad 50? Tingnan ang katabi. Sino mas bata sa inyo? Sabi niya, Mare, gumamit na ako ng lahat ng pampabata. Sabi niya, pampaganda, pampakinis, pampabata. Woo! Ito pa rin yung itsura ko. Sabi niya, gumamit na ako ng chungchunso. Ito pa rin yung itsura ko, sabi niya. Gumamit na rin ako ng astringent. Hanggang 10 na nga eh, sabi niya. Kita mo yung aking itsura, halos hindi ko na mabigkas yung sinasabi ko kasi batak na batak yun. Ito pa din yung itsura ko. Mas bata ka pa rin tingnan kaysa sa akin. Sabi niya, Mare, sinubo ko na rin yung puti ng itlog. Bago matulog, inihilamos ko. Hindi ako ngumingin yan, hindi ako sumisimangot para hindi magbitaw. Pero ito pa din yung itsura ko. Sinubo ko na din, Mare, yung gatas na malapot, yung kondensada. Bago ako matulog, sabi niya, hinihilamos ko. What? Hindi ako ngumingiti, hindi ako sumisimangot para hindi magbitaw. Alam mo, Mare, nung umaga, pagising ko, ang daming langgam ng mukha ko. Ano ba ang sikreto mo, Mare? Mas bata kang tingnan kaysa sa akin. Kaya mo tayo magkaparehas lang ng edad. Sabi niya, Mare, hindi magastos ang sikreto ko. Actually, wala akong sikreto eh. Hindi mo lang naitatanong, sabi niya, member kasi ako ng El Shaddai. Prayer partner ako doon sa Santo Niño de Porto. Alam mo, Mare, ang ginagawa ko, pag gising ko sa umaga, tumutungtong ako sa ibabaw ng kama, itinataas ko ang aking kamay, pinapupurihan ko, pinasasalamatan ko, pinaawitan ko siya. Yun pala yung sekreto niya, kaya siya ay mas batang tingnan. Tama, sabi ng Proverbs, ang taong masayahin, daig pa ang gamot na mamahal. Kaya tayo yung mabuting binhi na inihasik sa daigdig na ito para mag-influensya. Pangalawang bagay na gusto kong bigyan ng pansin, ang layunin ng mabuting balita ay binibigyan tayo, ang tao, ng pagkakataon magbago. Bago maging huli, napakahaba ng pising ng Diyos. Napakahaba ng pagpapasensya ng Diyos, di ba?
napakahaba ng kanyang kahabaan.